Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang nagsalita naman ang malahalimaw na nilalang at sinabihan sila na mukhang may hindi sila naiintindihan na sa kung ano, kaya naman kung sakaling makasalubong ng hukbo ng ating bida ang kanyang mga kasamahan sa impyerno ay may nais siyang ipasabi sa mga ito. Matapos ay tumalon ito ng mataas, at mula doon, ay nag-umpisa siyang kumilos ng paikot-ikot, upang ang lahat ay mapadepensa. Sa nangyari ay nagulat naman sa kanyang nakita si Qian Yuwun, dahil sa gumawa ito ng malaking bug zone ng buhawi, at sinabihan sila na ang lugar na ito ay Baekdo Mountain, at hindi Qiangbei Mountain. Sa kabilang banda naman sa tuktok ng Qiangbei Mountain, ay sa harap ng isang malaking lawa, ay kasalukuyang nagkukultivate ang kung sino, at ito ay ang combative divine na si Akyui. Nang bigla naman siyang may naramdaman dahil sa kakaibang hangin na nagmumula sa hilaga, bukod doon ay ang lakas ng true chi ay sapat na upang maapektuhan maging ang Heaven Lake na nasa kanyang harapan. Naging abala siya sa pagbabantay sa kanluran, at mukhang nagtungo na ang halimaw na iyon ng mas maaga na parang handa na siya sa araw na ito. Subalit may napansin naman siyang kakaiba, dahil sa hindi naman ito ginamit ang kapangyarihan ng hangin sa mga nakaraang mga dayo, at mukhang may kung sino na malakas upang gamitin niya ito. Sabi pa niya na ang 10 taong kasunduan ay maaaring maging mapanganib, at kung hindi niya magawang mapigilan ang isang iyon, ay ang Qiangbei Mountain ay maaaring mapintahan ng mga dugo muli. Sa kabilang banda sa lugar kung nasaan ang ating bida, ay nag-umpisang mawasak ang mga nasa paligid. Magmula nang magpalabas ng malakas na hangin ang nilalang na nakasalubong ng puwersa nila Qian Yuwun. Sa isip ng ating bida ay napapasabi siya na mayroong napakatalim na mga chi ang nakalagay sa malakas na bug zone ng hangin na iyon, dagdag pa doon ay ang bug zone ng hangin at ang kaulapan ay nagsasama na. Nang may sumigaw naman sa mga kasamahan ng ating bida at inuutusan ang lahat na lumayo, na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito, subalit napapasabi si Moongyu na hindi niya magawa ang makaabante dahil sa lakas ng hangin. Dahil doon ay napasigaw naman si Heobong at sinabihan ang lahat na umalis na sa kanilang mga sinasakyang kabayo, at hindi siya nagkamali dahil sa mabilis na natangay ang mga ito at nagkapira-piraso sa kanilang itaas. Kaya naman ay napasabi siya na sapat na ang hangin upang mahirapan silang kaharapin ito, at ngayon ay ang kanilang mga kabayo ay naitangay na din. Napatanong naman si Wang Hul sa mga ito na kung hanggang kailan lamang ba sila manunood dito at tatayo. Sa isip niya na kailangan nilang mapahinto ang taong gumagawa ng malakas na hangin sa kanilang harapan. Kaya naman sa kanyang pangunguna, ay tin-iron nila ang kung sinong may malahalimaw na lakas ng kanilang mga kapangyarihan. Subalit habang papalapit ang mga ito sa kanya, ay napangiti lamang siya, dahil sa pinawalang bisa lamang ng malakas na hangin ang kanilang ginawa. Dahil doon ay masaya siyang sinabihan ang mga puwersa ni Qian Yuwun na isang katangahan lamang ang kanilang ginagawa, kaya naman sa isang pagkumpas lamang ng kamay nito, ay napast lang na kaagad ang ilan sa kanilang mga kasama. Sa nangyari ay napasalag naman ang lahat, at sa isip ni Moongyu ay matapos ng kanilang ginawa ay mas pinalakas lamang nila ang bug zone ng hangin na iyon. Nang bigla na lamang siyang napatalsik sa lakas ng kanyang sinalong pag-atake, at sa hindi inaasahan, ay nagawa naman siyang masalo ng ating bida. Dahil doon ay nakaramdam naman ng kung ano ang dalaga, dahil sa ang mismong samalo sa kanya ay ang kanilang Demon Lord na si Qian Yuwun. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang matapos ay sinabihan naman siya ng ating bida na mukhang hindi na nagiging maganda ang mga nangyayari kaya naman ay kailangan niya na mag-ingat sa susunod, na agad naman na ipinagpasalamat ng dalaga sa ating bida. Dagdag ni Qian Yuwun na kailangan na ilayo ni Moongyu ang kanyang sarili mula sa malakas na buhawi sa kanilang harapan, na agad naman nitong sinang-ayunan. Sa kabilang banda naman ay napapatanong ang lolo ng ating bida na si Qian Inji na sa papaanong ang isang tao lamang na kagaya niya ay may kakayahan na magsagawa ng ganito kalakas na buhawi, dahil sa hindi na ito pa dahil lamang sa martial arts, ito ay isa ng delubyo. Kaya naman ay inutusan nito ang Grand Guardian na kailangan nilang pigilan ang taong iyon na gumagawa ng malakas na hangin. Napasabi din ng dating tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace na tutulong din siya sa plano ni Qian Inji.
Nakita naman iyon ng kung sino sa kanilang harapan, kaya naman ay madali lamang niyang napawalang bisa ang mga pag-atake ng mga ito. Dahil doon ay napapatanong si Qian Inji na kung sa papaanong may kakayahan siyang mapawalang bisa ang kahit na ano, dahil sa inilagay na niya ang kanyang buong lakas sa espada niya sa atakeng iyon subalit mukhang hindi pa din naging sapat. Matapos naman na mavisak ang sandata ni Qian Inji na ipinang-atake, ay napahinto naman ang Grand Guardian sa kanyang nakita, dahil sa napasukan na lamang ng dugo ang dating pinuno ng demonic cult na si Qian Inji. Mayabang naman na napasigaw ang kung sino sa kanilang harapan na kung sa tingin ba nila ay ganoon kadali na makatago sa kanyang hangin ay nagkakamali sila. Matapos ay ipinang-atake nito ang mga piraso ng mga sandatang nawasak sa puwersa ng ating bida, upang labis na ikabigla ng kanyang lolo. Agad naman na pamronta ang ating bida at pinahinto ang mga piraso ng sandata na patungo sa kanila, upang ipagpasalamat ng lahat ng mga kasamahan nito na nasa kanyang likudan. Sa isip niya na masiyadong napakalakas ng hangin nito upang magawa niyang mapahinto gamit ang kanyang chi sword control, kaya naman ay kailangan niya na makahanap ng ibang paraan. Subalit habang nagmamasid ay may napansin naman siyang natatanging sandata, dahil sa nagawa nitong makapasok sa loob ng malakas na buhawi. Sa kinaroroonan naman ng dating tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, ay gulat siyang napapasabi na mukhang gumana ang kanyang ginawa. Subalit bigla na lamang na nawasak iyon ng halos magawa ng makalapit nito sa kung sino na nasa kanilang harapan. Kaya naman dahil doon ay naiinis siyang napapasabi na ang kanyang true chi ay bigla na lamang na naputol nang nagawa niyang maipasok ang kanyang sandata sa loob ng malakas na buhawi, nang bigla naman siyang napasalag nang ibinalik sa kanya ang mga piraso ng kanyang sandata na nagawang mawasak kani-kanina lamang. Agad naman na nagtungo sa kanya ang demon god na si Qian Yuwun at napapatanong na kung sa papaano niya nagawang mapatagos ang kanyang sandata, at kung gumamit ba siya ng enhanced energy. Hindi naman sinang-ayunan iyon ng dating tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, at sinabi na ginamit niya ang kanyang parehong enhanced energy at ang taglay niyang cold chi. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala si Qian Yuwun sa kanyang narinig, dahil sa magagawa palang makatagos ng lamig sa loob ng buhawi. Kaya naman sa kanyang isip ay napapasabi siya na kung ganun ang kaso, ay sa tingin niya nagagana ang pinaplano niyang gagawing pag-atake sa isang ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.